Nagsimula ang anime sa isang batang lalaki na si Lloyd na tinuruan ng kanyang istriktong guro tungkol sa apat na pangunahing elemento ng mahika. Sinimulan ang kanyang pagsasanay sa elemento ng apoy at mahigpit siyang sinabihan ng guro na dapat niyang ipagpatuloy ang pag-ensayo hanggang sa makuha niya ito ng tama at kung mabigo siya, wala siyang hapunan sa gabing iyon. Dahil sa takot at determinasyon ay seryosong nagsanay si Lloyd at buong tiyaga niyang iniensayo ang mahika na apoy. Pagkatapos ng maraming pagsubok at sipag ay nilapitan niya ang guro at sinabi na nagtagumpay na siya at ipinakita niya ang apoy na nalikha niya, at namangha ang guro sa bilis ng pag-unlad niya. Pero agad itong pinatay ng guro at lumikha ng napakalaking apoy sa harap niya na sabay sabing mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Doon naunawaan ni Lloyd na simula pa lang ito ng kanyang paglalakbay. Kinabukasan ay tinuruan siya ng guro kung paano kumuha ng tubig mula sa lupa at sa unang pagsubok ni Lloyd ay nabigo siya. Kaya mas malinaw na ipinaliwanag ng guro kung paano ito gawin, muling nagpakita ang guro ng halimbawa at kumuha ng tubig mula sa lupa sa harap niya. Namangha si Lloyd sa kakayahan ng guro at hinikayat siyang subukan ulit at sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siya, ipinagmalaki niya ang tubig na nakuha niya pero agad siyang binuhusan ng guro ng maraming tubig sabay sabing ganito ang tunay na tubig. Sa sumunod na araw ay ipinakita ni Lloyd na marunong na siyang gumamit ng hangin pero mahina pa ang kontrol niya. Nang makita ito ng guro ay pinasabugan siya ng malakas na hangin hanggang sa bumagsak siya, para ipakita ang layo pa ng agwat ng kanilang lakas. Pagkatapos ay pumunta siya sa kagubatan at gumamit ng yelong mahika para gumawa ng estatwa na kamukha ng kanyang guro. Umaasang matutuwa ito pero nang dumating ang guro at nakita ang estatwa at ginamit niya ito laban kay Lloyd, hinuli niya si Lloyd at pinalaki ang estatwa at saka ito binasag kaya't bumagsak si Lloyd kasama ng mga bubog ng yelo. Habang tumatayo siya ay naramdaman niyang kulang pa ang lakas niya, kaya sinabi niya sa guro na magpapalakas pa siya para magkaroon ng tunay na kapangyarihan at lumipat ang eksena sa bahay nila, kung saan malubhan ng may sakit ang guro. Tinanong siya ni Lloyd kung mas magaan na ang pakiramdam niya pero nanatili pa rin itong nahihirapan at di sumuko si Lloyd. Gumamit siya ng healing spell at sa wakas ay gumaling ang guro at sa sobrang pasasalamat, niyakap siya ng guro at pinasalamatan pero bigla niya itong hinawakan at sinabing oras na muli para mag-ensayo. Makaraan ang ilang araw nag-iisa ang guro sa kanyang silid at nagbabasa ng spellbook habang malungkot ang mukha. Pumasok si Lloyd para sabihing handa na ang pagkain at nang ilalapag ng guro ang libro sa mesa at nahulog ito sa sahig, dinampot ito ni Lloyd pero bigla siyang nawalan ng malay na ikinagulat ng guro. Pinulot muli ng guro ang libro at napagtanto na baka may dakilang kapalaran si Lloyd, mag-isa siyang naupo at tinapos basahin ang libro at iniisip ang hinaharap ni Lloyd at kinagabihan, sinilip niya ito sa kwarto at mahimbing ang tulog ni Lloyd at may lagnat. Tahimik na nangako ang guro sa sarili na hindi niya hahayaang ulitin ni Lloyd ang mga pagkakamali niya noon, hinalikan niya ang noon nito na iniwan ang isang healing sigil na unti-unting naglaho. Kinabukasan ay bumalik sila sa kagubatan at gumamit si Lloyd ng healing magic sa isang bunga at laking gulat niya nang bigla itong lumaki at hinog agad. Nakita ito ng guro at inamin na mahusay na si Lloyd sa healing magic pero hindi pa tulad niya, kaya ipinakita niya ang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapagaling sa buong puno at hindi lang sa isang bunga. Pumitas siya ng bunga at tinikman ito at saka siya umalis at habang si Lloyd ay nanatiling humahanga sa lakas ng kanyang guro at pagbalik sa bahay, sinabi ng guro na may mga beastman na kayang kontrolin ang mga halimaw gamit ang kakaibang mahika. Nagtanong si Lloyd kung bihirang uri ba iyon ng mahika pero nag-alinlangan ang guro at iginiit na ito ay sinaunang kapangyarihang matagal nang nawala. Binalaan siya na umiwas dito at kinabukasan ay ipinagpatuloy ni Lloyd ang kanyang pagsasanay habang may tinatagong mahiwagang tungkod. Pero agad itong pinalitaw ng guro at pinalo siya gamit ito at pinabagsak siya sa lupa at sinabihan siya ng guro na kumilos ng mas mabilis, ipinopunto nito na kulang pa siya sa karanasan at pinaalalahan ng maging maingat sa pagsasanay. Bumalik sila sa bahay para talakayin ang iba't ibang uri ng mahika na kabilang ang tinatawag na magic stone, ipinaliwanag ng guro na ito ay pinatigas na mana at kaya nitong baguhin ang mga bagay sa paligid para maging karagdagang magic stones. Nagtanong si Lloyd kung posible bang maibalik ang ganitong bagay kapag nawala na. Ilang araw ang lumipas at bumalik sila sa kagubatan at walang kaalam-alam sa mangyayari. Tinatakpan ng guro ang mga mata ni Lloyd at nang alisin ito ay tinanong siya kung pamilyar ba sa kanya ang lugar at laking gulat niya nang makita niyang nasa harap na pala siya ng isang halimaw.
Iniabot sa kanya ng guro ang isang kutsilyo at sinabing may 1 linggo siyang palugit para makabalik sa bahay. Hindi makapaniwala si Lloyd at ipinaliwanag ng guro na kailangan niyang mabuhay gamit ang mahika at saka siya agad iniwan. Agad lumitaw ang halimaw at sumugod sa kanya at tumakbo si Lloyd at umakyat sa puno para makaiwas. Napagtanto niyang hindi sapat ang white magic para labanan ang halimaw kaya't kailangan niyang tumakas. Gumamit siya ng vision magic para makita ang isang ligtas na lugar sa malayo. Bumababa siya sa puno at nagsimulang maglakad habang hawak ang kutsilyo pero agad niya rin itong itinago. Kinagabihan ay ginamitan niya ng mahika ang isang prutas at kinain ito at naghanap siya ng masilungan sa isang kuweba. Gumuhit ng maliit na magic circle para bahagyang palakasin ang katawan niya. Kinaumagahan ay sinubukan niyang akyatin ang bundok pero muntik na siyang madulas at mahulog. Pagsapit ng gabi ay pumasok siya sa isang guwang na puno para magpahinga at gumamit ng spell para makatipid sa mana. Sa umaga ay ipinagpatuloy niya ang paglalakad sa gubat habang patuloy na pinalalakas ang kanyang katawan gamit ang mahika, pero habang naglalakad ay natapakan niya ang isang sanga na naging dahilan para bumagsak ang isang dambuhalang nilalang. Mabilis siyang nakaiwas at sa takot ay tumakbo siya at sinimulan siyang habulin ng halimaw. Agad siyang gumamit ng speed spell para makaiwas at sa wakas ay nakabalik siya sa bahay pero sobrang pagod kaya bumagsak siya agad sa lupa. Lumabas ang kanyang guro at may ngiting ipinahayag na pasado siya sa pagsubok. Paglipas ng mga taon ay naging binata na si Lloyd at patuloy pa ring gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang araw habang naglilinis ay nakakita siya ng libro tungkol sa isang lungsod na malapit lang. Napansin ng kanyang guro na huminto siya sa paglilinis at sinabihan siyang tapusin ang gawain. Nagtanong si Lloyd kung maaari niyang hiramin ang libro at pumayag naman ang guro. Habang abala pa rin siya sa paglilinis ay muling lumapit ang guro at humingi ng tulong sa paggawa ng anti-aging spell. Hinihila siya papunta sa labas kahit wala siyang choice at pagkatapos ng ritual ay binalik siya ng walang pasintabi. Habang kumakain sila ng tanghalian ay bigla namang pumasok sa isip ng guro ang bagong ideya para sa enhancement spell. Kaya sa gabing iyon ay hindi rin pinahinga si Lloyd, pinakiusapan siyang samahan siya, binigyan siya ng guro ng espesyal na potion at iginiit na makakatulong iyon para magising at magkaroon ng lakas. Pero pagkatapos niya itong inumin at agad siyang nawalan ng malay sa sobrang pagod, kinabukasan ay abala pa rin si Lloyd sa pagbabasa ng aklat tungkol sa lungsod, nang puntahan siya ng guro para gisingin ay wala na siya sa kwarto. Napansin ng guro ang librong naiwan sa mesa at agad niyang naisip kung ano ang nangyari. Lumipat ang eksena kay Lloyd na nasa biyahe na papuntang lungsod at pagdating niya roon, humanga siya sa dami ng tao at sa kasiglahan ng lugar. Sa isang sandali ay muntik na siyang mabangga ng isang karwahe na dumaraan at sinisigawan siya ng driver na mag-ingat, habang si Lloyd ay namangha pa rin sa kaibahan ng buhay sa lungsod kumpara sa tahimik na buhay na nakasanayan niya. Maya-maya ay bumili siya ng tinapay pero naubos lahat ng pera niya at biglang may lumutang na pink na papel. Hindi niya alam na may nanunood pala sa kanya mula sa malayo at binasa niya ang sulat at nalaman na may bukas na posisyon para sa mga adventurer kaya't nagpas siyang sumali si Lloyd. Sumali siya sa bagong grupo kung saan si Allen ang pinuno at agad silang lumabas para sa isang misyon. Nang makasalubong nila ang halimaw ay bigla itong umatake at winasak ang mga pader sa paligid. Gulat na gulat si Lloyd sa lakas nito at tinawag ni Allen si Sheena para magpagaling ng sugatan, pero bago pa siya makakilos si Lloyd ay palihim nang nagcast ng healing spell, pinalakas ang buong koponan para makapaghanda sa pakikipaglaban sa halimaw. Isa sa mga kasamahan ni Lloyd ang bumaril ng palaso diretso sa mata ng halimaw na siyang ikinagalit nito, gumanti ang halimaw at tinangkang saktan ang babae pero agad siyang pinrotektahan ng isa pang kasamahan. Maya-maya isa pang miyembro ng grupo ang nakatali sa halimaw dahilan para hindi ito makakilos. Sa huli si Allen ang tumapos sa laban gamit ang isang malakas na atake at pinanood ni Lloyd ang tagumpay nila at sa sandaling iyon, napansin siya ng isa sa mga babaeng miyembro ng grupo at pagbalik nila sa lungsod, sinalubong sila ng maraming tao na parang mga bayani. Pagkatapos ay bumalik sila sa base ng grupo kung saan inabot ni Allen kay Lloyd ang bahagi niya ng gantimpala. Ipinaliwanag niyang ito ay bayad para sa isang D-rank na trabaho at sana ay huwag itong ipagdamdam ni Lloyd, pero ayos lang kay Lloyd hindi siya naapektuhan ng mababang ranggo niya. Nag-alok si Allen na magdiwang sila pero tumanggi si Lloyd at umalis at iginiit na hindi siya umiinom ng alak. Medyo nadismaya ang isa sa mga babae sa grupo at si Allen naman ay tila wala lang at pabiro na binanggit na kahit sinong white mage ay pwede na parang hindi ganoon kahalaga sa laban.
Samantala sa bahay ng guro ni Lloyd dumating ang monitor para iulat na sumali na si Lloyd sa isang grupo ng adventurer na tinatawag na hero at kasalukuyang humahabol ng mga halimaw. Tiningnan ito ng guro bilang pagkakataon ni Lloyd na maranasan ang tunay na labanan. Pinaalalahanan niya ang sarili na basta't manatiling humble si Lloyd at wala siyang dapat ikatakot. Tinanong ng monitor kung may pagsisisi siya pero sagot ng guro ay hindi na niya uulitin ang mga pagkakamali niya noon. Ikinwento ng monitor na minsan ay sinubukan na kunin ng Demon Lord ang isang mahiwagang aklat kapalit ng sarili niyang buhay, sa layuning magdala ng kapahamakan sa lahat at naalala ng guro kung paano ginamit noon ang sinaunang mahika para baguhin ang kapalaran ng mga natalo ng Demon Lord, pero ang ganitong mahika ay may kapalit at ito ang buhay ni Lloyd. Balik sa lungsod ay may isang nagal-alako ng mga aklat sa kalye tungkol sa mga laban ng grupo ng hero laban sa mga halimaw. Nagkumpulan ang mga tao sa paligid niya at isinalaysay ng mga aklat kung paano lumaban si Allen sa mga halimaw habang si Lloyd ay sumusuporta mula sa likod, binibigyan ng pagkakataon ang kanilang babaeng kasamahan na harangin ang mga atake hanggang sa mapigil ang halimaw at makabigay si Allen ng huling atake. Maya-maya sa bahay ni Allen ay dumalaw siya sa kwarto ng kanyang kasintahan at tinanong kung bakit abala ito sa pag-aaral. Iginiit nitong inaaral niyang muli ang mga basic defense spells at pinuri siya ni Allen pero inamin ng babae na may kakaibang pakiramdam siya sa huling mga laban parang may nagbago sa epekto ng mga atake sa kanyang kalasag. Ipinaliwanag ni Allen na baka mas malakas lang ang mga kalaban pero napansin ng babae na bihira nang mag-ensayo si Allen at naisip niyang siguro hindi na ito kailangan dahil malakas na siya. Samantala sa tabi ng ilog sa labas ng lungsod ay may 2 sundalo ang pinatay ng isang dambuhalang halimaw. Dumating ang balita sa bahay ni Allen at siya ang hiniling na lumaban sa halimaw na may buong kumpiyansa at tinanggap ni Allen ang misyon. Pagdating sa tabi ng ilog ay tinanong ni Allen kung malapit na ang halimaw at kinumpirma ni Lloyd na oo at agad niyang nahanap ang lokasyon nito. Pumasok sila sa lungga ng nilalang at pinabagsak ito ni Allen ng walang kahirap-hirap pero biglang lumitaw ang isa pang halimaw, na ikinagulat ni Lloyd at ikinainis ni Allen at hindi nagtagal na tuklasan ni Lloyd na may demonyo sa likod ng lahat ng ito, gamit ang itim na batong mahika para gumawa ng gulo. Ang bato ay nasa tungkod ng demonyo na isang kristal na mana na sobrang bihira at makapangyarihan. Nagtanong ang isa sa mga babae sa grupo kung nasobrahan na ba sa mana ang bato at sagot ng isa pa, ginamit ito ng demonyo para kontrolin ang mga halimaw. Gumamit ng spell si Lloyd at inutusan si Lulo na putukan ang demonyo pag na-charge na niya ang mahika at bagamat nagulat ay sumunod si Lulo at tinamaan ang demonyo. Pagkatapos ay tinawag ni Lloyd si Mia at sinabing kunin ang tungkod at nagtanong si Mia kung ibig bang sabihin ay ibigay niya agad ito. Nang gawin niya ito ay agad na kinuha ni Lloyd ang tungkod na ikinagulat ni Mia at ikinagalit ni Allen dahil si Allen dapat ang namumuno. Nagmungkahi si Allen na patayin na lang ang halimaw gamit ang pagsaksak pero pinigilan siya ni Lloyd. Iginiit niya na kapag nawala ang magic stone ay maaaring mabaliw at maging mas mapanganib ang nilalang. Pero hindi siya pinansin ni Allen at umatake pa rin at muntik na siyang tamaan buti na lang ay mabilis na gumamit ng mahika si Lloyd para iligtas siya. Muling sumigaw si Allen at sinabing huwag makialam si Lloyd pero hindi umatras si Lloyd lumapit siya at siya mismo ang tumapos sa halimaw gamit ang isang malakas na atake. Pagkatapos sa bahay ni Allen ay napagdesisyonan niyang tanggalin si Lloyd sa grupo. Inakusahan niya si Lloyd na palaging pumapalpak at hindi nagbibigay ng buong lakas tuwing may misyon. Giit pa ni Allen na mas mataas ang inaasahan niya mula sa isang white mage, pero dahil si Sheena ang gumagawa ng lahat ng hilang para sa kanya ay wala nang silbi si Lloyd. Tinanong ni Lloyd kung sa tingin nito na mahina ba siya at umamin si Allen na oo kahit medyo nalungkot si Lloyd, tinanggap niya ito at tuluyan nang umalis sa grupo at makalipas ang kaunti, nagtungo si Lloyd sa isang bagong guild at nagtanong sa leader kung pwede ba siyang sumali sa kanilang grupo. Pero tinanggihan siya ng team leader at sinabing may white mage na sila. Habang patuloy na naglalakad si Lloyd ay narinig niya ang isang babae na nakikiusap sa isang empleyado na bigyan siya ng isang diamond kapalit ng white mage bago magumaga. Sinabi ng empleyado na sobrang hirap ng hinihingi niya. Pero hindi sumuko ang babae at paulit-ulit siyang nagtanong kung may kahit sinong white mage na pwedeng tumulong. Halos nagmamakaawa na at hanggang sa banggitin ng empleyado ang pangalan ni Lloyd. Agad-agad na tumakbo ang babae papunta kay Lloyd at tinanong kung siya ba ay white mage at nang sumagot ng oo si Lloyd, agad siyang tinanong ng babae kung kasama na ba siya sa grupo at sinagot ni Lloyd na hindi, wala pa siyang kasalukuyang grupo at mabilis siyang hinihila ng babae sa braso at sinabing sumama ito sa kanya.